Mga taong walang simbahan. Paano na silang hindi nakasumpong ng simbahan? Mga taong hindi nakakilala ng sa mga aral at doktrinang pangsimbahan. Paano na nga ba ang mga taong walang simbahan? Sila ba ay pinaniniwalaan nating nanganganib na maimpyerno? Gayon rin silang dahil sa kakulangan ng talino at pag-iisip ay hindi napaniwala sa mga ito. Sila ba ay mahahatulan bilang mga makasalanan at kalaban ng Diyos? Paano rin ba ang bagamat mga nakaalam ng simbahan ay hindi naman nagsisimba, ngunit nagtuturing sa kanilang sarili na naniniwala sa Diyos? Sila bang lahat ay mapapahamak at mapupunta sa pinaniniwalaang impyerno? Sa lahat ng mga katanungang ito, mapatutunayan ba natin na lahat ng mga pinaniniwalaang ito ay galing sa Biblia? O baka naman inimbento lang, mga sabi-sabing tradisyon at patakarang pangrelihiyon lang na gawa-gawa ng tao? Yun bang mga taong nagsasabi na pinili raw sila at itinadhana ng Diyos para maging mga apostol pa at mga ministro ng kani-kanilang simbahan? Napakaraming paniniwala, magkakaiba at nagtutunggali para sa kanilang pansariling pagkakilala sa mga inuutos raw ng Diyos. Sobrang dami ng mga relihiyon, kung kaya't silang mga bago-bagong paniniwala ay nagsabi at nagpalusot na hindi raw sila relihiyon, kundi ay non-sectarian fellowship church. Hindi raw sila relihiyon, kundi ay may personal na relasyon lang daw sa Diyos. Ha? Ganoon rin yun. Kaiba lang sila pero simbahan pa rin at samahan. Humihingi ng perang ikapu at abuloy. Dito lahat sila nagkakasundo sa panghihingi at pag-uubliga na magbigay ng pera ang bawat miyembro. At kapag hindi magbibigay, hindi makatatanggap ng mas marami pa sanang biyaya o blessings mula sa Diyos nila. Pagkat nagnanakaw raw sila sa Diyos. Nakakalito na nga minsan silang mga simbahan at paniniwala. Naku po, malamang ngayon pa lang galit na sila sa aking mga sinasabi. Madali naman kasing ipaliwanag ang Biblia upang ipangsagot sa mga nabanggit nating katuruan nila at paniniwalang pangsimbahan. Nawala na nga kasing pangangailangan pa ng mga templo at simbahan, na kung sakaling magtitipon pa ang mga tao, para na lang sa pangangaral ng sa dapat ay paggawa ng mabuti sa kapwa, na siyang pag-ibig na totoo sa Diyos. Bakit ba kasi hindi nila ipangaral at tanggaping buo ang mga ginanap ng lubos ng Panginoong Hesus sa Biblia? Una ay ang pagkasira ng templo noong AD 70, na naganap sa kanilang henerasyon bilang katuparan ng pangakong hula ni Jesus para sa Jerusalem noon. Sinirang lubos na ang templo at simbahan upang wakasan ang pag-aalay pa ng anumang bagay bilang pagsamba noon sa Diyos. Upang ipalit ang paggawa na lang ng pag-ibig sa kapwa bilang kalugod-lugod na alay sa Diyos. Hindi na gagawin sa pisikal na gusaling templo at simbahan, sapagkat tayo na ang templo ng Diyos mula pa noon. Sinabi ito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have from God, and that you are not your own? Paano nga bang tayo rin ay naging templo ng banal na Espiritu ng Diyos? Hindi nga ba't mula nang ipanganak ang tao sa Espiritu ng Diyos nang gawin ng Panginoong Hesus ang pagtutuwid sa kasalanan ng unang Adam? Dahil rito ay naipanganak na magmuli ang lahat. Ito ang life-giving spirit na sinabi rin ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 45. So also it is written, the first man Adam became a living soul. The last Adam became a life-giving spirit. However, the spiritual is not first, but the natural, then the spiritual. Nabuhay na tayong lahat sa Espiritu mula pa noon. Hindi man nakakilala kay Jesus o kahit nakaalam ng sa kanyang ginawa. Hindi sa pamamagitan ng pagpapatanggap pa kay Jesus ng mga simbahan.
Ipinasira na nga noon pa. Hindi na ipinabuo muli ang templo kailanman, sapagkat wala nang pangangailangan pa ng pisikal na templo. Dahilan ng sa pagmamalaki ng tao sa kanyang sarili, ay hindi niya nakilalang lubos ang Diyos. Sa halip ay kumatha pa ng mga bagay na hindi ipinag-utos ng Diyos. Inilagay nila ang kanilang mga sarili bilang mga apostol pa ng Diyos. Hindi ba't sinabi na nga sa kanila noon pa man na dapat ay kahuli-hulihan na silang mga apostol? Nakasulat sa 1 Corinthians chapter 4 verse 9. For I think God has exhibited us apostles last of all, Kahuli-hulihan nga. as men condemned to death, Death, sapagkat kamatayan ay ang katapusan. because we have become a spectacle to the world, both to angels and to men. Tapos ngayon ay parami pa sila ng parami. Nagpapagawa ng mga paaralan pa upang kapag nagtapos ay maging mga pastor pa sa kanilang sariling doktrina. Ano ba yan, kapatid? Tapos sasabihin ang mga taong nasa labas ng kanilang simbahan at paniniwala ay hindi maliligtas. Hindi maliligtas sapagkat ipinalalagay nilang mapupunta sa impyerno na inimbento rin nila. Kaya sasabihin nilang kailangan silang simbahan para sa pag-iibanghelyo upang ipakilala at ipatanggap pa si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Dahil kung hindi, ay mapapahamak ang marami. Kapatid, hindi ba natin inisip na ang kapangyarihan ng ginawang pagtutubos ng Panginoong Jesus ay hindi mapipigilan ng hindi pagkaalam ng tao? Malaman man o hindi, matanggap mo man o hindi, walang makapipigil sa ibinigay na regalo at grace ng Diyos anuman ang kalagayan o gawin pa ng tao. Iyon ang tunay na kapangyarihan ng Diyos. Hindi nagbabase sa tulong ng tao at kahit sinong umaakong ministro pa ngayon, na kung hindi nila ipaaalam, hindi makatatanggap ang tao. Walang ganun. Paano na silang mga taong walang simbahan? Malinaw ang tinupad na ng Diyos. Silang mga walang simbahan, sa kanilang sarili ay mismong templo na ng Panginoon. Lalo't kung sila naman ay nakagagawa na sa pag-ibig para sa kapwa. Nagsusumikap sa paggawa ng kabutihan, hindi sumasadya ng panlalamang at pagpapahirap sa kapwa. Nagkakasalaman ay hindi sumasadya. Iyon na rin ang kanilang mabuting alay na katanggap-tanggap sa Diyos, mula sa kanilang sarili na siyang templo na ng Diyos. Ito na rin ang pagsamba sa katotohanan. Daig pa ang pag-awit ng pagpupuri sa Diyos. Daig pa ang pag-aalay ng pera at material na bagay. Ang ating sakripisyo ng sarili, ang pagsisikap na paggawa ng pag-ibig sa kapwa. Sinabi ito sa Romans chapter 12 verse 1. Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, to present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Ang alay nga ng paggawa ng mabuti sa kapwa. Hindi maidadahilan ng kawalan ng aral simbahan pa, sapagkat nasa atin na ang Espiritu ng Diyos, ang ating mabuting konsensya na nakaalam na ng sa dapat ay mabuting gagawin natin at sa kasamaan ring ginagawa. Wala nang makapagdadahilan pa. Hebrews chapter 8 verse 10 to 11. I will put my laws in their minds and write them on their hearts. I will be their God and they will be my people. No longer will they teach their neighbor or say to one another, Know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest. Kahit hindi ipaalam, ay nasa tao na ang espiritu ng kaalaman ng paggawa ng mabuti. Salungat sa mga sinasabi ng mga simbahan pa ngayon na ipatanggap si Jesus. No longer will they teach their neighbor or say to one another, Know the Lord, because they will all know me. Noon pa man ay hindi na sila nakapagdadahilan na dahil sa kawalang kaalaman sa mga batas ay nagsigawa sila sa kasalanan, na sa paparating na paghuhukom nila noon sa henerasyong iyon ay basihan ang kanilang mga gawa. Sinabi ito sa sulat ni Apostol Pablo para sa aklat ng mga taga-Roma. Romans chapter 2 verse 13 to 15.
For it is not those who hear the law who are righteous in God's sight, but it is those who obey the law who will be declared righteous. Indeed, when Gentiles, who do not have the law, do by nature things required by the law, they are a law for themselves, even though they do not have the law. They show that the requirements of the law are written on their hearts, their consciences also bearing witness, and their thoughts sometimes accusing them and at other times even defending them. Hindi nga ba't patunay na noon pa man ay naipanganak na magmuli ang lahat sa Espiritu ng Diyos? Ang pananatili ng mabuti nilang konsensya na gumagabay sa kanilang puso't kaisipan. They show that the requirements of the law are written on their hearts, their consciences also bearing witness, and their thoughts sometimes accusing them and at other times even defending them. Na ang kanilang konsensya ang nagsasabi ng sa dapat ay mabuting gagawin. At sa mabuting ginawa naman ay konsensya rin ang nagtatanggol at nagbibigay kalakasan sa kanilang kalooban. Mga kapatid, wala mang simbahan, wala mang tinapos na pag-aaral na pangrelihiyon. Kahit nga hindi natin nabasa ang Biblia, sapat na ang mga ginanap ng Diyos noon upang mabuhay tayong kapiling siya sa walang hanggang panahon. Ang paggawa ng pag-ibig sa kapwa. Ito ang buhay at bagong pag-asa natin sa bagong kapanganakang kaloob ng Diyos.